Kung ang tao marunong magsalamat, maraming mga asawa ang magiging tapat sa kanilang kapiyak. Lalo pat marirealize mo, yung asawa mo, hindi ka naman ito kaano-ano, hindi ka nito kadugo. Iniwan niya ang kanyang ama at ina, nakadugo niya at talagang nagmamahal sa kanya para sa na dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo at sa mga anak ninyo, later on, parang nawala na yung mga plano niyang gawin sa buhay. Nakalimutan na niya ang kanyang sarili sapagkat nataon na sa pagmamahal sa iyo at sa mga anak ninyo. Kaya nga, lalong-lalo na yung mga misis, di ba? Pipintasan pa nga ng mga biyanan. Walang pera. Paano magkakapera? Wala naman sweldo yung pag-aalaga sa anak. Wala naman sweldo yung paglalaba. Wala naman sweldo yung paglilinis ng bahay. Wala naman sweldo yung pag-aalala kung ano lulutuin. Wala naman sweldo yung pagtupi ng mga damit matapos na yan ay labahin at planchahin. Kung susweldohan mo yan, mas mayaman pa yan kaysa mister niya sapagkat walang katumbas na halaga ang faithfulness ng isang asawa sa kabiyak niya at sa mga anak nila. Kaya kung yan ay makikita lang ng mga asawa, matututo kayo magpasalamat, ay ang kapal ng mukha nyo kapag kayo nagloko pa. Sa totoo lang, magiging madali ang maging tapat sa asawa. Subukan niyo habang natutulog kayo o habang natutulog siya, pagmasdan mo. Kita mo, hindi na yan yung dati kasi wala na yung figure. Hindi na masyadong nag-aayos. Nabungi na yata. Tumaba na. Mukhang butete na. Mukhang lumba-lumba na. Tapos, dahan-dahan mong puntahan yung cabinet. O yung cabinet, may mga bago bang damit. Luma na. Mga underwear, lustrad na. O sige nga. O, saka mo tanongin, ano nangyari sa asawa mo? Dahil sa pagmamahal sa iyo at sa mga. Isipin mo lagi yun, bago ka magkaroon ng iba. At yung ibang yan, kailangan pang patunayan ng iba na yan kung mahal kang talaga. Samantalang yung taong katabi mo na nandyan lagi para sa napatunayan na niya at patutunayan pa niya. Kaya parang awa mo na. Matuto kang magpasalamat para lagi kang maging tapat